para ma-control yung presyo, well, not control, at least mabantayan yung presyo kasi Hmm. sinasabi po na dadating naman ang supply, Hmm. mapapayagan na sa Strait of Hormuz, kaya lang Hmm. yung presyo pataas pa rin ng Oo. pataas. Actually, dalawa ang issue natin. Unang-una yung supply at pangalawa yung presyo. Nakuha ko lang yung every Monday may report ang DOE. So for gasoline, 57 days. For diesel, 47 days. So ito delikado to dahil primary diesel ang primary fuel natin lalo na sa mga public transportation. And then LPG 33 days. So ito rin ay nakakabahala dahil alam naman natin ang restaurants, lalo na yung mga maliliit na restaurants ang ginagamit nila LPG. So nung nakuha ko itong report this morning, nababahala ko dahil until now hand to mouth pa rin ang supply natin. Malaking bagay na nagkaroon ng meeting of the minds between the DFA and also with the Iranian embassy. Pinapasalamatan ko at binabati ko at kinokomment ko ang DFA, si Secretary Lazaro sa kanyang initiative para mapapayag ang Iran palabasin at payagan na palampasin o papasukin yung ating mga shipments, oil shipments sa Strait of Hormuz. Malaking bagay yun pero ang importante ngayon magkaroon ng firm commitment more than itong mga araw na nakasulat. At sa ngayon, based on this report, parang hindi ko pa nakikita yung firm commitments. Alam ko, mahirap i-oversimplify yung problema dahil complicated yung problema. Pero kailangan pa rin tuloy-tuloy yung mga high-level dialogues between potential new suppliers ng bansa. Kasi traditionally, almost 90% ng ating supply galing ng Middle East. So kailangan lumipat na tayo sa ibang lugar, no, tulad ng Canada, tulad ng Amerika, at mga non-traditional suppliers natin. Pagdating naman ng presyo, for now, ang ginagawa ng pamahalaan is to suppress inflation. So nagbibigay ng ayuda, yung toll fees binababaan, yung port fees binababaan. So bukas natin malalaman dahil bukas yung inflation report lalabas. So bukas natin malalaman. Pero ini-expect ko na tataas ang inflation tomorrow, no? At moving forward, magkakaroon na ng domino effect. So this morning, I met with the internal team namin to already start modeling 30 days, 60 days, 90 days, 120 days elevated inflation. At nag-umpisa na rin kami mag-draft ng potential bayanihan tree para if ever umabot to ng 120 days at yung purchasing power ng ating mga kababayan babagsak o mag-erode, ang mga small and medium enterprises mahirapan sila sa kanilang mga supplies, kailangan ng gobyerno mag-step in para tumulong, no? So ang aming nakikita dito pag humaba pa itong situation at tumaas ang inflation, kailangan mag-step in ang gobyerno pagdating sa pagbibigay ng subsidies, no, sa pinakamahirap nating kababayan, kasama na rin dito transportation groups tsaka MSMEs, no? So yun ang pinag-aaralan namin ngayon. That's why this morning minute ko na yung mga economists ng Senado para maumpisa na itong pag-aaral. Meron na sa ngayon ba parang may mga argumento pa kung meron ba talaga o walang kapangyarihan ang presidente sa ngayon na may nasa national sa state of national energy emergency tayo kung pwedeng i-take over or regulate yung oil industry. Pero sa ngayon ba may nakikita kayo ngayong pangangailangan? Dalawang bagay sa oil deregulation law na pwedeng gawin ng Pangulo pag nag-declare ng national emergency or national energy emergency, no? Una, to take over yung mga oil facilities para maayos yung supply ng petrolyo sa ating bansa. At pangalawa, pwede in take over operations. Ang interpretation ko sa operations, kasali dito ang presyo, no? At kaya in my opinion, pwede nang gamitin ng Pangulo yan in case na talagang tataas ng sobra-sobra yung presyo ng petrolyo, pwede niya nang mag-trigger ng isang price freeze, no? For example, sa LPG, kung ang LPG sisipa siya ng 30 pesos to 40 pesos. Ngayon, sinek namin kanina about 20 something pesos na per kilogram. So kung tataas siya ng sobrang taas, pwede nang i-trigger ng Pangulo yung kanyang kapangyarihan para mag-price freeze, no? Dahil ang LPG is a basic commodity. Lahat ng restaurants, lahat ng mga karinderya, small businesses gumagamit ng LPG. Nalaman ko nga kanina pati laundromat pala gumagamit ng LPG rin. So maraming negosyo, in other words, maapektuhan kung biglang tumaas ang presyo ng LPG. Sa tingin ko,
dahil meron pa tayong subsidies na binibigay at meron pa tayong pondo sa subsidies, tingin ko unahin na muna natin tong subsidies, no? Pero hindi rin malayo na magagamit yan kung tuloy-tuloy itong sitwasyon na ito. Sir, sinabi niyo po dinadraft na yung Bayanihan 3. Base po sir sa draft, ayuda-centric ba siya? Hindi, tatlong bagay yung Magkano, sir? tatlong bagay ang components ito. Una yung source of funds. So, kagaya nung COVID, inallow ang executive gamitin yung savings para i-reallocate sa iba-ibang programa. Pangalawa, maglalagay rin tayo doon ng pump priming. For example, kung umabot na tayo sa point na nag-stagflate, meaning bumagsak yung ating economic growth, tumaas ang inflation, so kailangan may nakahanda na tayong pondo para sa pump priming ng ating ekonomiya. At pangatlo, of course, yung mga subsidies or ayuda, no, na naka-spell out na rin doon kung ano yung pwede nating ibigay. At pangapat, mayroon rin kaming iniisip doon, baka pwede tayong magbigay ng mga relief. For example, sa SSS, sa GSIS, sa mga government financial institutions na magkaroon muna ng moratorium sa mga pagbabayad. No? So, yun yung mga iniisip namin components nitong Bayanihan 3. Sir, sa draft, magkano yung ayuda? More or less, depending sa scenario, more or less. Kanina nakita namin at the low side, mga 98 billion. At the high side, about 406 billion. So, more or less yan. Depende kung gaano kahaba, gaano kataas ang tataas ng presyo ng langis. No? Sir, lahat ng Pilipino makakatanggap ng ayuda? Hindi lahat. No? Pipiliin muna natin, of course, pinaka-vulnerable. No? Yung pinaka, let's say, farmers, fisher folks, yung tinatawag natin bottom 30%, yung pinakamahirap nating kababayan, and transportation. Siguro, transportation, kailangan natin mabigyan ng dagdag subsidies. No? Sir, sa tansya nyo, magkano per Pinoy? Hindi, depending sa income class niya, depende rin, for example, kung minimum wage earner ka. Doon sa report natin, yung preliminary report, depende sa situation, pero between 1.5 to about mga 3,000, 4,000 pesos. Hindi po kasama sa Ate Shawi. Next po. Sir, yung Malacanang, sinabi ng fake news yung lockdown na supposedly kumalat. So, pero do you think, sir, may possibility kaya na makarating tayo sa point na we need to do a lockdown because of the possible rationing or sa supply natin sa langis? Ang aking proposal is magkaroon ng rationing or yung tinatawag nilang volume cap. No? Either way, yung importante ngayon ay mapahaba natin yung number of days ng ating inventaryo. Kasi right now, on the average, pag titignan natin lahat ng petroleum products, on the average 50 days. So, hindi naman tayo pwedeng magpahaba kung malapit na yung panahon. Dapat ngayon pa lang, yung 50 days gawin natin kung kaya 80 days, kung kaya 90 days, we can stretch it as far as possible para hindi tayo kinakabahan. Dahil 50 days, maiksi lang yan, wala pang 2 buwan. So marami na rin bansa ngayon, sa latest na nakita ko mga around 7 or 8 countries na kasi hihinto yung buong ekonomiya natin, maraming mawawalan ng trabaho. Ang kailangan lang naman natin ma-extend yung number of days in terms of inventory. Wala tayong problema sa trabaho, wala tayong problema sa health concern. Ang problema natin, paano natin ma-stretch o mapahaba yung number of days natin in terms of inventory. Sir, may initial response na po ba from the executive dun sa mga proposals ninyo dun sa chairman's report, including yung fuel rationing? Yeah, before the Holy Week, nagpadala kami sa mga secretaries, kay ES, of course, the President through the ES, and then pinadalan rin natin lahat ng ating mga senador. Wala pa kami feedback, no? I think because kakapasok lang today. But we'll conduct another hearing next Monday, April 13, para magkaroon tayo ng updates and of course, tingnan natin kung anong tingin nila dito sa mga recommendations natin. Yung fuel rationing, sir, kasi marami din pong mga comments din online. Sir, how possible sa tingin po ninyo na gagawin ito ng government? Although wala pang response sa ngayon. But considering na pinayagan nga daw po ng Iranian government yung Philippine flag vessels na mag-pass through dun sa Strait of Hormuz, Tama. kailangan pa po ba talaga? Yeah, yun ang gusto natin malaman sa DOE, kung let's say ilang bang mga barko ang naipit sa Strait of Hormuz, ilang ba ang papayagan na lumayag o makalampas ng Strait of Hormuz para makita natin yung inventory levels natin. Sa ngayon kasi wala tayong information na ganun. Hindi natin alam ilang talagang barko. I'm sure maraming barko na ipit dyan, 100% ako. Hindi ko lang alam kung anong volume ang napayagan na o papayagan pa para humaba yung ating number of days. Kung for example, makapasok lahat ng barko at makakakuha tayo ng constant supply, then by all means, hindi na kailangan mag-rationing. No? But yan information hindi available ngayon to the public. Sir, ano po ba yung number of days na kailangan para matiyak natin yan? As long as possible. Siguro, kung ako tatanungin, kasi sa mga negosyo, mahirap magplano ng negosyo. Even government, mahirap magpatakbo ng gobyerno. Kung alam mo, in 50 days, wala ka ng
gasolina. No? For LPG nga, in 33 days, wala ka ng LPG. So it's very hard for businesses. In fact, ang mga negosyante ngayon, hindi sila nag-expand ng negosyo. No? Wala mang gusto mag-expand dahil hindi nila alam kung magkakaroon ng petroleum or hindi. No? So uncertainty is creating also economic problems for us. No? So the longer that we can stretch it, the longer na meron tayong inventory, the better for us. Of course, the best is matapos na yung gera at back to normal na. Pero nakita namin marami rin plantang nabomba. No? Nabomba yung planta sa Qatar, nabomba yung planta sa, if I'm not mistaken, sa Kuwait. So maraming suppliers rin ang apektado dito. So we need to compute that rin. No? Kung yung mga plantang nabomba makaka-apekto sa supply natin. Ilang days, sir, yung parang medyo pwede tayo magkaroon ng confidence kahit papano? Like 120 days of supply, sir? Ang tangke natin dito sa bansa natin, ang available lang if around 60 days, no? But ang importante ngayon yung mga firm supplies after that 60 days, no? Yun ang nawawala, no? Unlike before, kahit wala tayong tangke dito, pero yung suppliers naman can assure us na dire-diretso yan. Hindi mo na kailangan mag-inventory pa dito. So yun ang nawawala ngayon, no? So if we can extend, sabi ko nga, kung mapahaba natin yung inventory days natin, mas maganda yun, no? Sir, yung development ng pag-uusap with Iran, what should the public expect in terms of pricing ng petroleum products? I don't think the pricing will be affected kasi global pricing to. So hindi ko ina-expect na biglang bababa yung presyo. But ang maganda dito, meron tayong constant supply, no? So yung mga oil refineries natin plus yung mga oil traders natin, magkakaroon na ng assurance na magkakaroon tayo ng constant supply, no? So yun ang malaking bagay. Napakalaking bagay yan para sa atin. In fact, maraming bansa ang namomroblema ngayon dahil ganun din, no? Hindi yung barko nila hindi pinapalampas ng Strait of Hormuz. So nahirapan din sila in terms of planning. This morning na panood ko yung speech ni Prime Minister Lawrence Wong ng Singapore, and even Singapore admitted na nagbabago yung situation. In fact, sabi niya magre-revise sila ng kanilang national contingency plan. So ibig sabihin mayroon silang contingency plan before, i-revise nila ngayon kasi ini-expect nila humaba to at may structural problems. Ibig sabihin ibang mga suppliers sila na bomba, no? So ako magandang maging signal sa atin itong speech ni Prime Minister Lawrence Wong dahil nakikita nila na pwedeng humaba itong conflict, no? Sir, should the President do the same? Yung maglabas ng ganong video statement, talking to the public, reassuring the public yung anong ginagawa ng gobyerno sa krisis? In fairness kay President, regular siya naglalabas. Pinapanood ko rin yung kanyang mga statements. Kung may mga important developments, new developments, naglalabas rin siya. So in fairness to the President, in fact, mas ano nga sa kanya, mas madalas, no? Dahil talagang kung meron new developments, naglalabas siya. So these are the times na importante ma-inform yung public. But these are also the times na yung public ay makibahagi sa pagpapahaba ng ating inventaryo, no? Sir, isa pang concern po ng mga Pilipino, kung may magiging epekto ba ito sa supply ng kuryente, yung pagtaas Wala. ng presyo? Ang kuryente natin 50% coal, 30% renewable energy, 20% gas, no? Yung gas natin, portion of that nanggagaling sa Middle East, pero pwede naman palitan yan ng coal or palitan rin ng gas galing ng Australia. So ang kagandahan ng ating electricity, mga kuryente natin, hindi apektado ng gulo sa Middle East. Ang epektado lang sa kuryente natin presyo, no? Kasi lahat to sumusunod ng international prices, no? So yun naman yung assurance na ginawa ng ERC na hindi sila, una-una sinuspendan nila yung market ngayon para hindi sumipa. At pangalawa, we were urging them to push back yung increase. Wag isabay yung increase ng electricity sa increase ng presyo ng langis. Yung update lang po dun sa suspension ng excise tax, April 12 or 13 pa rin po Yes. talaga yung earliest na pwede yung magawa. And paano po yun? Gano'n naka-early na mararamdaman ng publiko yung epekto ng pagbaba ng presyo? Ang proposal ko sa executive, no, para maramdaman kaagad yung excise tax, i-refund nilang sa mga oil companies, i-refund sa oil companies yung mga nabayaran nilang excise tax. Kasi ang sistema natin, pagpasok ng langis, bayad ka kaagad ng excise tax. So marami dito sa old inventory niya, bayad na yung excise tax. So kahit na i-suspend on April 13, no, kung ibebenta yung old inventory, hindi man natin mararamdaman yan. So ang maganda dito, i-refund nilang. So meaning i-compute nilang kung magkano yung excise tax on that volume, i-refund nilang ng gobyerno, no? Total ganun rin revenue loss rin yan. Whether you refund or not collect, it's still the same revenue loss. Para maramdaman ka agad. Or else mag-aantay pa tayo, I think another 20 days para maubos, 20 to 30 days para maubos yung inventaryo. Kung 50 days nga yung inventaryo ngayon, kung ang gasoline is 57 days, ang diesel is 47 days, iintayin natin 57 and 47 days para maramdaman natin yung pagbaba ng excise tax, no? Kasi ito yung inventaryo nandito na, nabayad na
no? So, ang proposal ko, i-refund na lang kasi the same rin eh. It's revenue loss. Either way, revenue loss yan sa gobyerno. May initial figure I have to compute kung magkano yun.